Nako, mga sangkay, marami po ang matutuwa sa balitang ito. At the same time, marami din po ang magugulat kung papaano nangyayari o nagagawa ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong dito, malapit na ba ang 20 pesos na bigas? Yo guys, this is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? Ayos lamang po ba tayo dyan? So eto mga sangkay, para lalo pong maging maayos ang inyong araw ngayon at good vibes kayo. Eto may balita po tayo patungkol po dito mga sangkay sa update no ng bigas sa Pilipinas. Mayroon pong good news. Kaya nga ang sabi ko dito, ano ba, malapit na ba tayo sa katotohanan na magkakaroon ng 20 pesos na bigas? Alam nyo kapag nangyari yan mga sangkay, aba, ewan ko na lang ano pa ang sasabihin ng mga bumabatikos kay PBBM at tagahanap ng 20 pesos. Pero ito mga sangkay, wala pa sa 20 pesos pero magugulat kayo sa presyo. Pag-usapan natin yan. Anyway, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po tayo ay 1.46 million and road to 2 million subscribers na. So kung gusto nyo mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, ang gawin nyo lamang po ngayon, i-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo rin po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, follow nyo po yung ating Facebook page. Okay? Shoutout nga pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright? Ngayon, eto na nga mga sangkay. Ito po ay good news, no? Gusto ko itong sabihin sa inyo kasi, alam nyo, ito ay nangyayari ngayon na bumababa na po yung presyo ng mga bilihin. Lalong-lalo na po itong bigas. Nagulat din po ako mga sangkay kasi paano nangyari na napapababa to 45 pesos? Ngayon, tignan po natin ang balitang ito mga sangkay. Kasi, alam naman po natin kung gaano kamahal ngayon ang mga presyo ng mga bilihin sa ibang mga bawa na lamang po, karne, at iba pang mga binibili sa merkado. Pero ngayon mga sangkay, bahagya po, no? Ang kinagandahan dito kay PBBM, bagamat hindi pa po umaabot sa 20 pesos na bigas. Okay, just to inform you, wala pong pangako si PBBM na 20 pesos na bigas. Ang tanging mayroon mga sangkay, pangarap po ni PBBM na magkaroon ng mababang presyo na bilihin na aabot po sa 20 pesos na bigas. Nagkaiba po yun ang pangako mga sangkay sa kagustuhan ni PBBM. Alright? Kaya nga, sabi ko nga sa kanila, hinahamon ko kayo. Kung mayroon kayong maipapakitang link or video, full video, na sinasabi po ni PBBM na ako ay nangangako, gagawin nating 20 pesos ang bigas, Pexman, itaga nyo sa bato. O, kahit wala ng Pexman, o itaga nyo sa bato, basta pangako. Yung word na pinapangako ko, di magbibigay ako ng 200,000. Legit yan, mga sangkay. Kung mayroon pero kung wala, anong balik nyo sa akin? Diba? Wala po. Pero, ang kinagandahan, ginagawa po ni PBBM ngayon ang kanyang kapamaraanan, mga sangkay, bilang presidente, sistema na maayos para po mapababa ang presyo ng mga bilihin. Lalo-lalo na po itong bigas. Alam nyo, nasolusyonan na po ang PhilHealth. Diba? Ang PhilHealth, ang dami na pong benepisyo ngayon. Gumanda po ng gumanda ang sistema. Ngayon, ito naman ang problema natin, itong mga presyo ng mga bilihin. At ngayon, ginagawa na po ni PBBM ng pamamaraan. Panoorin po natin ang balitang to. Imported na bigas na 45 pesos kada kilo. Resulta yan ng patuloy na pagbaba ng presyo ng bigas sa world market ayon sa Department of Agriculture. O, ayan, mga Sa sangkay ngayon, 49 pesos kada kilo ang umiiral na Grabe, may 49 pesos na MSRP sa imported rice. Sa pantay presyo ng DA sa imported commercial rice, may higit 40 pesos kada kilo. Ayan po, regular. Meron pong 40. Yung isa naman 44, 49 naman yung isa. Merong 57, yun po yung pinaka-espesyal. Mga imported rice po yan sa NCR. Ang average price ng regular milled rice. Ang well-milled rice may higit 44 pesos kada kilo naman. Halos 50 pesos ang kada kilo ng premium imported rice at 57 pesos kada kilo ang special rice. So, ayan po mga sangkay, no? Makikita nyo naman, malaki na po ang nagbabago ngayon sa market. Nakakagulat mga sangkay. So, ito pa, hindi pa po tayo nagtatapos dyan, no? Alam nyo, maghintay lamang po tayo. Huwag po tayong atat. Actually, mga sangkay, yung mga magsasaka nga po, hindi po sila ganun kareklamador, Tapos tayong wala naman pong ginagawa sa sakahan, no?
Tayo pa yung reklamo ng reklamo, lalakas pa ng loob, mga sangkay, di ba? Yung mga magsasaka, sila po yung nagtatrabaho para makakain tayong lahat. Pero mga sangkay, hindi po sila nagre-reklamo sa atin. No, ngayon, si PBBM, ginagawan po ng pamamaraan, nakikita po ang mga magsasaka. Actually, sabi po ni Pangulong Bongbong Marcos, ngayong isa sa sistema niya mga sangkay, ginagamit niya po yung NFA, yung National Food Authority, at yung FTI, yung Food Terminal Incorporated. If you remember that, or if you are familiar, mga sangkay, sa FTI, yan po yung proseso nung panahon ni Pangulong Marcos, binibili po yung mga produkto ng mga magsasaka, like for example, palay, mga baboy, bigas, manok, lahat ng mga sangkay, mga gulay, tapos tinatambak po doon sa FTI. Doon po sa Taguig. At that time, sobrang lawak po niyan mga sangkay. Ngayon, sa gobyerno po yan. Tapos, i-release po sa market, bibilhin na po. Lalong-lalo na po yung kadiwa. So, ang ibig sabihin nun, may murang bigas, may murang mga pagkain ng panahong yun na controlled by our government because of Food Terminal Incorporated. Ngayon, mga sangkay, pinagsanib pwersa po ni PBBM. NFA at FTI. Ngayon, sabi po sa balita, nakaraan lamang, bibili po si PBBM ng ewan ko ilang milyon o aabot sa bilyon mga sangkay na halaga ng bigas na itatambak po sa FTI. Ngayon, binubuhay po yun ni PBBM. Kaya hindi na po nakapagtataka na ito po ay nangyayari ngayon. Okay? Panoorin natin ang video na to. Marami pang mahihirap na Pilipino mabenepisyohan ng murang bigas na alok ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Inanunsyo ng palasyo ang hakbang ng Department of Agriculture. Grabe, no? 39 pesos, meron 40 pesos, may 42 pesos, grabe. Na triplehin ang buwan ng alokasyon ng bigas para sa mga vulnerable sector. Mula sa dating limitasyong 10 kilo, maaari nang makabili ng hanggang 30 kilos na bigas kada buwan. Ang mga senior citizens, may kapansanan, solo parents, at indigents. Yan po ang ginagawa ng pamamaraan ngayon ng ating pamahalaan mga sangkay. So, lahat na po ng kailangang gawing paraan nila PBBM ginagawa na. Sayang nga po Alam nyo, kung mayroon pa pong extension yung termino ni PBBM, yung sistema na ito ay lalawak ng lalawak pa. Baka umabot po tayo sa punto na mabalik po talaga yung proseso dati ng FTI nung panahon po ni Pangulong Marcos. Ngayon kasi medyo 6 years, hindi po talaga enough na term yan o na panahon para po isaayos ang lahat. Sistema ng agrikultura, sistema po ng pagpasok ng mga dayuhang negosyante, lahat na po mga sangkay. It takes a long time mga sangkay for process na maayos po ang lahat. Sa ilalim ng P29 Rice Program ng Administrasyong Marcos Jr. Ayon sa Malacanang, layo nitong pag-aanin ang... Grabe, 37 pesos, that's 38. So bakit po ganyan? Ito naman mga sangkay, magkaiba ito nung pinakita natin kanina na unang video. Ito naman, mula po mismo ito mga sangkay sa programa ng pamahalaan. Ang pamahalaan, nagbebenta ng bigas, mga sangkay, papunta sa mga local government. Then, ang local government, sila po yung magre-release nito mga bigas, ibebenta din po nila sa murang halaga lamang. So, hindi na po nila kailangan pumuntang market. 'Di ba? Yan po yung sistema na wala ang mga naunang administrasyon. Only, mga sangkay, sa administrasyong ito nangyayari. Bakit? May utak yung namumuno Gastos sa pagkain ng mga pinakamahihirap na Pilipino. Inaasahang makapagbebenepisyo rin ito sa mga magsasaka dahil mas maraming bigas ang ilalabas ng NFA. Diba? Magbibenepisyo sila. Kasi saan bibili? Doon po, sa mga magsasaka natin. Hindi pa babaratin. Kasi pagka, halimbawa, mga sangkay, mga negosyante yung bumibili sa mga magsasaka. Ayun, binabarat lang po sila ng binabarat. Unti lang ang kinikita. Dito mga sangkay, gobyerno ang bumibili, hindi po sila babaratin yan. May pagkakataon na mapaluwag rin ang kanilang mga bodega. Sa ganitong paraan ay makabibili ng mas maraming palay mula sa mga magsasaka ngayong harvest season. Tiniyak naman ng palasyo na may sapat na budget na nagkakahalaga ng 5 billion pesos sa pagbebenta ng murang bigas. Ayun, 5 billion pala mga sangkay. So bibilhin ng pamahalaan natin yung mga ani ng mga magsasaka. Di ba nakakatuwa ako bilang isang anak ng magsasaka?
I'm proud mga sangkay na natutuwa po ako na ganito po ang nangyayari ngayon. Natutulungan ng government yung mga magsasaka sa buong Pilipinas. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.